Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Mga ginikanan giawhag sa DepEd 7 motabang sa pagpangandam sa pagbuka sa klase karong Hunyo 8. Senador Jinggoy Estrada nag-atubang og kasong graft ug plunder tungod sa giingong kickbacks. Mga na-impound nga sakyanan tinguha sa syudad sa Mandaue nga mapasubasta karong tuiga. Dulan usa ka milyon ka pesos nga balor sa drogas na sakmi. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa mga balita, Department of Education 7 miauhag sa mga ginikanan nga tabangan sila sa pagpangandam alang pagbukas sa klase karong June 8. Karong tuiga usab sugdan sa pagpatuman ang 3-term school calendar. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Nagkaduol na ang pagbukas sa klase karong Hunyo 8 alang sa school year 2026-2027. Maong gihangyo sa Department of Education 7 ang mga ginikanan nga tabangan sila sa mga pagpangandam. Gikan kini sa Brigada Eskwela nga himuon karong Hunyo 1 hangtod sa 5 kung diin ayuhon og hanayon ang mga classrooms una pa mag-abot ang tanang mga estudyante. Gitataw ni Maurita Ponce, kinsang Education Program Supervisor sa buhatan, nga walay pangayong bisan unsang bayranan ato sa enrollment sa mga estudyante nga nagpadayon hangtod karon. Sumapa ni Ponce nga report card lang ang pangayoon o uban pang mga gikinahanglang dokumento aron ma-enroll na dayon ng mga bata. Yes, ongoing enrollment until lukay para even mag-start ang klase, sige ka po tag-enroll mga 1 week after. So, in time sa brigada, enrollment is ongoing. Dugang pa ni Ponce nga nahuman na ang training sa ubang mga magtutudlo bahin sa kasamtangang curriculum program. Maong kinahanglanon sa DepEd 7 ang collaboration sa mga ginikanan aron mamahimong hapsay ang back to school sa mga tinun-an. Kay karon lahi na karon kay mo implement na ta sa 3-term calendar in which ang opening block na to naatay 5 days as opening block sa tong term 1. Then mo na siya ang panahon nga maandam pagid nato ug maayo ang ato ang classroom. Nasairan nga ipatuman sugod ding school year ang 3-term calendar isip kabahin sa reorganization sa ahensya. Magpabili ni nun ang kasamtangang subjects, curriculum standards ug ihap sa mga adlaw nga klase aron magpabilin nga nasunod gyud sa sakto nga standards ang kalidad sa edukasyon lukop nasod. Gian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga residente sa Barangay Pacnaan sa siyudad sa Mandaue na balaka nga mabalhin tungod sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu Mactan Bridge. Aduna sila'y panawagan sa kagamhanan sa siyudad. Ang kasayunan hatod ni Mary Rose Sagarino. Anaa kita karon sa Zone Ahos, Ganghaan, Barangay Pacnaan sa siyudad sa Mandaue. Din itukod ang ikaupat nga Cebu Mactan Bridge. Moabot sa kapin 200 ka mga pamilya ang maapektaran sa proyekto. Kini karon ang gikabalakan sa mga residente.
Si Apple Gitgano, 26 anyos, nagtrabaho sa silhigan sa Barangay Paknaan, ang usa sa nabalaka sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu Mactan Bridge. Ang paghimo og silhig mao na ang panginabuhian ni Gitgano sud sa pipila ka tuig. Mausab kini ang panginabuhian sa iyang ginikanan ingon man sa mga paryente. Ang iyang anak nagtungha usab sa Paknaan Elementary School. Maong nabalaka kini sa posibleng epekto sa pagtukod sa taytayan. Lisod kayo among naandan jud Paknaan naman gud. Ya ako no kanok ra ba ko taga Paknaan jud nya. Lisod kay maadto tag laing lugar ya wata. Ya mao ra sa ning panginabuhian. Nabalaka usab si Glenda Limbataw, 32 anyos. Gibutangan na og sticker ang ilang panimay sa Department of Public Works and Highways nga lakip kini sa maapektuhan. Nagdahom si Limbataw nga dili mabalhin sa layong lugar. Naot mi nga makuan mi sa tarong nga relocation nga dili na gyud maibot bitaw. Kanang perminti na gyud nga relocation. Nya sa pasad kanang dili layo nga relocation bitaw ma'am. Mo na amo ang hangyo bitaw nga kung pananglitan manggali nga mahawa gyud mi ding lapita. Pwede ra masadog adto ra mi sa kanang dito dapit sa may dagat. Paknaan gyapon. Dili ra nga relocation pero atras siya nga dito. Gitarget sa Department of Public Works and Highways nga masuglan ang construction sa ikatulong quarter ning tuiga. Sa higayon nga mahawa na ang right of way sa proyekto. Nagkantidad kini og kapin 76 bilyones pesos katunga sa pondo gikan sa loan sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Ang ikaupat nga Cebu Mactan Bridge magkonektar sa Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandawi ug Barangay Ibo sa siyudad sa Lapu-Lapu. Lakip usab sa proyekto ang coastal road component nga gilauman nga makatabang sa pagpaluag sa trapiko sa Sugbo. Matud ni Mayor Tadeo Junquiwano nga siguraduhon sa Dakbayan nga matabangan ang mga maapektuhang residente. Nilalain. Oo, isugod na ang construction dito, i-allow na sa ato nato sila. Kaya mo sa ito ilang request na dito lang ko na sila na area, isbog lang ko na sila. Ang DPWH aduna usab giandam nga pinansyal nga ayuda alang sa mga pamilyang maapektuhan sa proyekto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihangin ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga magbabalaod nga ipatunhay ang serbisyo sa ilang kasing-kasing inay ang kahakog sa posisyon. Subay kini sa sagunsong mga isyong nitumaw sa Senado ug Kongreso diin nakita ni Uy nga mas gipalabi sa mga politiko ang gahom ug impluwensya. Layo kaayo matud pa sa gipakita sa Ginoong Hesukristo diin mas giagad niya ang kaayuhan sa kinabag-an inay ang kaugalingon. Maong gihangyo niya ang mga senador o kongresista nga kung mahimo sundon ang gibuhat sa Ginoo bahin sa pagpanglagad. Dugang pa sa arsobispo nga nagagikan gyud sa pagbag-o sa kasing-kasing ang pag-ayo sa nagbahin-bahin nga nasod. Senador Jinggoy Estrada nag-atubang og kasong graft ug plunder tungod sa giingong kickbacks gikan sa questionabling flood control projects. Kinina ang ikatulong higayon nga gikasuhan ang maong senador human sa 25 ka tuig. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Giduso na ang kasong plunder o graft batok ang Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan gumikan sa gingong kickbacks nga nadawat gikan sa mga questionabling flood control project sa gobyerno. Kinina ang ikatulong higayon nga gikasuhan ang senador og plunder sud sa 25 ka tuig. Lakip sa mga gipang kasuhan mao si kanhi Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Si Estrada mao ang highest ranking incumbent official nga nagatubang og kasong kriminal tungod lang sa gingong kalambigitan sa flood control scandal. Wala usab ni apil sa maong kaso si kanhi DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral human siya mipanaw taliwa sa giatubang nga pasangil. Gisangat ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang mga reklamo karong hapon sa mga anti-graft court sa kauluhan. Suma pa ni Clavano nga nagtinabangay ang maong mga opisyal sa pagyano-yano sa public bidding process aron lang matod pa mamorosyento sa mga questionabling proyekto. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that. Daan ang gihimugatan ni Senador Estrada nga inosente siya sa pasangil bahin sa flood control. Mary Rose Sagarino, CCTN News. International Criminal Court mipaybalo nga himuon ang hearing sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte karong Nobyembre 30.
Gibantayan usab nila ang kahimtang sa panglawas sa kanhi opisyal aron natubangon ang kasong crimes against humanity. Ang kasiren hato ni Gian Navarro. Gikatakdang sugdan sa International Criminal Court ang trial ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte bahin sa giatubang niyang kasong crimes against humanity karong Nobyembre 30. Nasabutan kini ato sa unang status conference sa kaso pinanguluhan sa presiding judge nilang si Joanna Corner. Mato di Corner nga himong adlaw-adlaw ang hearing kang Duterte gawas lang kumupatuman na sila og judicial recess. Tungod niini nagkinahanglan ng ICC og latest nga assessment bahin sa panglawas sa kanhi presidente aron masuta kung haum pa bang moatubang sa kaso. Gitahasa ni Corner ang tulo ka mga medical experts nga susihon pagbalik ang kondisyon sa panglawas ni Duterte. Kini ang mamahimong basihan sa luwatang kamanduan sa mosunod pang mga adlaw bahin sa iyang health condition. Miatubang nga to sa ICC niya ng panahon na ang bagong lead counsel sa defense panel nga si Attorney Peter Haynes ug kuyog niyang si Attorney Kate Gibson isip associate counsel. Yan ang panahon na giduso sa habig sa mga extrajudicial killing victims ubo sa prosecution nga sugdan unta sa November 13 ning tuiga ang hearing apan nagkasumpaki ang defense panel ni Duterte nga sugdan na lang kini karong Enero 2027 kay nangita pa sila og dugang pa Filipino language interpreters. Giandam na ang mga saksi nga mopatimaw bahin sa gipatumang pagpatay sa mga durugista ug pagkaamong sa mga inosente ato sa pangadungdanan ni Duterte sa Davao City ug sa Pilipinas pinagi sa drug war campaign. May pasidano sab si Corner sa isikahabig nga likayan ang pagtuki sa kaso ni Duterte gawas sa iyang court proceedings. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, mga na-impound nga sakyanan tinguha sa syudad sa Mandaue nga mapasubasta karong tuiga. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrink yung tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu.
Balik sa atong mga balita, syudad sa Mandawi nagtinguha nga mapasubasta na ang mga na-impound nga sakyanan karong tuiga. Mga tag-iya giawhag pagbalik nga mokuha na sa ilang mga sakyanan. Ang kasayran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot na sa kapin 2,000 ka mga sakyanan ang nagtipunog sa impounding area sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Sagad mga motorsiklo, aduna usab pipila ka auto ug tricycle. Tungod grabe na ang pagkapuno sa storage area, gitinguha nga mapasubasta na ang mga unit, lakip ang mga gubang sakyanan nga gipanag-iya sa gobyerno. Matod ni Hilary Tuya ang pangu sa team nga nagtigom na sila sa City Legal Office, Department of General Services ug Disposal Committee kabahin niini. If you think of it, mga nanaguni diha how many years na ba? 2015, 16, 17. So technically, abandoned na gina siya. Nya, we have undergone mga tulo na ka-amnesty gani. Nya, walang gyapon ni sila nakuha. So, mo na nga amuan na lang yung i-declare as abandoned. No, hopefully by next month we can convene with the Mandawi City Traffic Board. Mao na lang na atong gipaabot. Gitinguha nga mapasubasta ang mga sakyanan karong tuiga. Ang ipaubos sa public auction nga sakyanan na impound tuig 2025 paubos. Giawhag ang mga tag-iya nga mokuha sa ilang mga sakyanan. Nga kung doon na mo yung mga impounded nga mga sakyanan, mga motorcycle, tricycle, palihog na intawon ko og kuha ni kay basin maapil ginigin siya gyud sa kuan kining amo ang giplano nga subasta. Na-impound ang mga sakyanan tungod sa nagkadayang kalapasan sa lagda sa trapiko. Aron makuha, kinahanglan nga mobayad ang tag-iya sa penalty ug storage fee. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Social Welfare and Development taninguhang matabangan ang 750,000 ka mga pamilya ning tuiga sa Walang Gutom program. Ablihan sunod buwan ang Walang Gutom Kitchen dinhi sa Sugbo. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Karong anana sa ikatulong tuig sa pagpatuman, naninguha ang Department of Social Welfare and Development DSWD nga matabangan ang 750,000 ka mga pamilya lukop nasod pinaagi sa Walang Gutom program. Sila kadto mga food poor families nga nagkalisod sa pagbaton og tarong og sustansyadong pagkaon sa ilang panimay. Mata di Undersecretary Edu Punay nga padayon ang pag-apod sa tag 3,000 pesos nga monthly food credits gamit ang Electronic Benefit Transfer EBT cards aron makapalit og sustansyadong pagkaon ngadto sa partner merchants. Sa kasamtangan, anasa 40,000 ka mga pamilya dinhi sa Sugbo ang gitabangan sa Walang Gutom program. Napakalaki ng contribution ng mga local governments, provincial governments sa implementation ng program. Meron tayong memorandum of agreement with them. So every redemption, every month that we do it, they provide the venue and the logistics para support for our implementation. Ubos sa mga programa, gitudloan ang mga Walang Gutom program beneficiaries unsaon pagbaton og saktong nutrisyon sa isig kasakop. Lakip nini mao ang nutrition education sessions kung diin adunay mga recipes nga mahimong buhaton sa balay. Gani nag-indigay karong adlaw ang mga kusinero-kusinera pinagi sa Walang Gutom Kusina Cook-Off Competition. Diin gipamatud-an nila nga kaya kaayo ang pagluto og sustansyadong pagkaon nga nasulod gyud sa budget. Binibigyan din natin yan sila ng mga cookbook para pwede nilang sundan, no, at tinuturuan sila ng mga proper way of food handling, food storage. So ito yung application talaga ng NES natin. Lakip sa ilang programa mao ang pagpakaon sa mga gipanggutom pinagi sa Walang Gutom Kitchen. Gikumpirmar usab ni Undersecretary Punay nga ablihan ang ikaduhang branch sa Walang Gutom Kitchen sa Sugbo sunod buwan. Kini aron makabot ang tinguha nga maminusan pa ang ihap sa mga Pilipinong gipanggutom sulod sa tulo ka tuig. Ganun namin ka-priority ang Cebu. Pangalawa siya after NCR. Dito tayo magtatayo ng pangalawang kitchen kung saan magkakaroon ng open for all na pwedeng kumain, mag-walk-in lahat ng mga nagugutom. We provide their meals, free meals during breakfast and lunch. It's open from 6 a.m. to 2 p.m. Ian Navarro, CCTN News. Digital payment system gilusad sa Cebu Provincial Government alang sa mga dunay bayranan ug obligasyon dinha sa Kapitolyo. Ang kasayran nihatod ni RV Veloso. Aron mas mapadali ang pagbayad sa mga buhis, penalties ug uban pang bayronon sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo.
Gilusad sa Kapitolyo ang online payment center niini. Gibuksan sa Kapitolyo ang pamaagi sa GCash payment aron masiguro nga mas sayon ang pag-access sa mga Sugbuanon o mga tigpatigayon sa lalawigan sa Sugbo. Sa maong paagi giingong mas dali na ang pagbayad sa transfer tax, real property tax, sand and gravel fees, governor's permit, taxes sa delivery trucks ug vans, franchise tax, rental fees, professional tax, penalties ug uban pang capital-related nga mga bayranan. Samtang alang sa mga residente sa isla sa Malapascua mahimo na kining mobayad sa bayranan sa kuryente sa maong paagi. Takip na ang residente sa Carmen ug moalbual nga covered sa Inter-LGU Waterworks system. Ang digitalization una na kining gisaad sa Kapitolyo isip paghatag og kasayon sa mga Sugbuanon sa pagproseso sa ilang balayronon ug obligasyon sa probinsya. Sa niining paagi mas dali usab ang pag-update sa mga bayad ug ang pag-input niini sa server sa mga opisinang hingtungdan. RV Veloso, CCTN News. Moabot sa 419 ka mga pet animals gikan sa barangays Talamban ug Dulo Fatima, dakbayan sa Sugbo ang gibakunahan na batok rabies. Matod sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga nagagikan sa barangay Dulho Fatima ang 408 ka mga iro ug iring nga natagan og anti-rabies vaccine. Samtang 16 usab ka mga iro ug iring gikan sa barangay Talamban ang natagan og susamang bakuna dungan sa subsob nga kampanya sa DVMF batok sa maong sakit. Matod sa DVMF nga padayonon ang pagpanghingusog sa responsableng pag-atiman sa kahayupan aron maminusan pa ang ihap sa mga napaakan. Lakip sa gihimong vaccination mao ang pagparehistro sa mga pet animals, deworming ug uban pa. Gobernador sa lalawigan sa Bohol nga si Erico Aumentado mitanyag og 200,000 ka cash reward sa makatudlo sa sospetsado sa pagpatay sa usa ka kagawad. Ang maong insidente makita sa CCTV video nga gipost na sa social media. Ang kasayon hatod ni Arnold Bustamante. Mitanyag og 200,000 ka pesos si Governor Erico Aumentado, ang gobernador sa lalawigan sa Bohol, niadto nga makatudlo ug nakaila sa nagpusil patay sa kagawad sa usa sa mga barangay dito sa lungsod sa Clarion niadto nga Domingo, Mayo 24, 2026. Si Konsehal Marino Adin Montojo, 37 anyos, kagawad sa barangay Kaluwasan sa lungsod sa Clarion, ang gipusil patay gawas sa buwangan sa maong lungsod. Makita sa CCTV camera ang maong insidente. Dito na laing tao ang nakasaksi nini sa investigasyon sa Clarion Municipal Police Station nga ang maong sospitsado nakita usab kini sa laing anggulo sa CCTV camera nga nagbakta sa National Highway ug mipaingon kini sa buwangan. Makita usab sa video nga nagatang ng daan ang mamumuno nga moagi ang biktima nga konsyal siya nga tubangan gikan nga nagkuha siyang motorsiklo nga giparking sa dihang miagi kini siya nga tubangan kadit lang niya kini nga giduol sa luyo nga bahin ug daing pusil bisan pa man sa pag-agi sa duha ka mga bata. Human sa pagpamusil yan lang kini nga nagbaktas paingon sa gawas ug misakay sa nagpaabot nga motorsiklo. Gawas sa gitandiya nga cash reward niya Aumentado, mipasalig usab ang kagamanan sa lungsod sa Clarion nga mohatag sila og 50,000 pesos sa mga tudlo kung kinsa ang maong suspek. Una nagagipahibaw sa Bohol Police Provincial Office nga doon na gisunod nga lead ang Clarion Municipal Police Station sa responsable sa maong krimen. Arnold Bustamante, CCTN News. Musunod, dulan usa ka milyon ka pesos nga balor sa drogas na sakmit. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases daw? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung
aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time, yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're like to put it down. Since I kiss you, love and lips so wide, the things that bothers me is nothing like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata, pag gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo, sinisibo.
trust you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, dulan usa ka milyon ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas. Nasakmit sa PDEA 7 sa duha ka managlahing anti-illegal drug operation sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon. May resulta kini sa pagkasikop sa upat ka mga tao. Ang kasayran hatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 884,000 pesos nga balor sa ilegal nga drugas na nasakmit sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa managlahi nga anti-illegal drug operation kagahapon nga may resulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao. Labing away nga bypass operation na hitabo alas 8:50 sa gabi sa usa ka drug den nga nimutang sa sitio Kamanggahan, Barangay Labangon sa Dakbayan sa Sugbo. Tulo ka mga suspek ang nangadagpan nga giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Ontoy, 38 anyos, nga may nagpadagan sa drug den ug ang duha nga naatlan sa sulod sa drug den nga silang alias Bonifacio, 38 anyos ug alias Mark, pulos mga construction worker nga residente sa Barangay Labangon. Nasakmit sa mga operatiba ang unom ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 10 gramos nga dunay average market value nga 68,000 pesos. Bypass money ubang mga ebidensya. Yan ang alas 4:47 sa hapon ang PDEA 7 Regional Special Enforcement Team uban sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office na bypass nila ang giilang nga high value target sa General Hines Street, Barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gilang nga si alias Jojo Master, 41 anyos, residente rapod sa mga lugar nga nagkuhaan og 5 ka putos sa shabu nga motimbang sa 120 gramos nga dunay average market value nga 816,000 pesos. Ang mga nasakmit nga legal nga drugas ginuso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himoon nga chemical analysis. Mato ni Lea Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga ang nagpadagan og drug den sa Labangon nga si alias Untoy, usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build-up ug gingo nga makabaligya ni og 20 ngadto na sa 30 gramos sa shabu matag semana. Samtang si alias Mark ginabtan nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den na nagpada kaniadtong 2021 ug nakaserbisyo na siyang sentensya. Gidugang ni Alcantara nga nadakpan sa Barangay Subang nga si alias Jojo Master, duha ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ug nga makabaligya nig shabu nga moabot sa tunga sa kilo matag semana. Nadakpan usab ni atong 2024 sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas apan na-dismiss ang kaso niini. Samtang giandam na ang kasong karapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 na tuga napalitan sa shabu samtang katong naabtan sa sulod sa drug den pasakanig kaso sa karapasan Section 7 kun visiting drug den ug Section 12 possession of paraphernalia ug Section 15 subay sa paggamit dinhi sa legal nga drugas Republic Act 9165. Ang upat nga nadakpan gibalhog na kini sa custodial facility sa PDEA 7 sa sudlon sa Barangay Hog sa siyudad sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Gitunol ngadto sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang mga sawa nga na-recover gikan sa pipila ka mga barangay sa Lapu-Lapu City. Matod sa senro nga pulos mga reticulated pythons ang nahipos atol sa lain-laing rescue operations nga ilang gihimo. Nakadawat ang senro og sumbong gikan sa mga nanimuyo bahin sa mga sawa. Maong girespondehan kini aron magpabiling luwas ang dapit. Gipaylo na una sa DENR 7 ang maong mga sawa sulod sa usa ka semana. Una pa kini ibutang sa Wildlife Rescue Center. Giyawhag sa senro ang mga tagbalay nga musumbong kanila kung naay nasigpatang mga sawa o ubang halas sa ilang palibot. Gihandom sa Cebu City Government ang National Flag Days ug nanawagan ang mga kadagkuan nga ipalabi ang gugma sa nasod pinaagi sa pagtahod sa bandila. Human sa flag raising ceremony, gipahinumduman ni BC Mayor Tomas Osmeña ang mga nanambo nga magbinantayon sa mga nanghitabo karon sa nasod. Ilabi na nga gibuhis sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi sa dihang nakigbisog alang sa kagawasang naangkon niadtong 1898.
Pinaagi sa pagtahod sa nasudnong bandila, kinahanglan dili makalimtan ang nahimong kabilin sa nasod paingon sa kasamtangang panahon. But let's celebrate National Flag Day with just one basic thought. We're on our own. We cannot rely on Marcos. We cannot rely on Duterte. So many people here in Cebu tell me, we believe in Duterte. Let me tell you one thing. I'll just state the fact. Do you like Cebu City to be like Davao City today? Do you like Cebu City to be like Davao City? Sarah was mayor of Davao. Her father was president of the Philippines. How come Davao is just as miserable as ever before? Mao kato naglangkob sa ato mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales Tecling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.